Magandang gabi po sa inyo. Bago po ako matulog, gusto ko lang po batiin ng maligayang condolence po sa pamilya po ni Matthew Rosa. Isang sikat na content creator na silang mag-iina ay nakilala po sa social media kung gaano kaganda at kasaya po ang kanila pong pamilya. At dahil nga po nawala po ang kanilang lola, ang kanyang pinakamamahal na lola, marami po ang nasaktan. Kailangan po talagang tanggapin. Nakikita naman po natin kung gaano kasaya po ang kanyang lola. Lumalaban, maipakita lang sa pamilya ang saya. Pero hanggang dyan lang po talaga ang takdang panahon, ang buhay ng isang tao. Mga kapatid, kanya-kanya po tayo ng takdang panahon at oras. Sinabi po sa Hebreo 9:27, ang takdang panahon ay magbabalik sa may likha. O mga kapatid, hindi na po nakapagtataka buhay po natin dito at tayo po ibabalik po sa amang may likha nito. Kaya po, masakit man tanggapin pero dapat nating mas naunawaan na mas masakit kung tayo po ay mawawala sa mundo ay hindi pa po tayo nakapaghanda ng ating sarili. Dahil ang bawat isa po sa atin ay hahatulan po ayon po sa kanila pong salita at gawa. Kaya po, kung tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, dapat po ay mamuhay po tayo na may kabanalan sa Diyos. Huwag po nating pagtawanan niyong mga taong lumalakad po sa liwanag na dati-rati nasa dilim at nakakilala na po sa Diyos at gumagawa po ng mabuti at ipinapakilala po niya ang kanyang sarili na siya po'y binago ng Diyos. Huwag po natin sila pagtawanan at huhusgahan. Sapagkat ang bawat isa po sa atin ay haharap po sa paghatol. Sinabi po dito sa banal na kasulatan, babasahin ko po para po hindi po tayo magkasala. Sapagkat sinabi nga po ng banal na kasulatan, tayo po ay huhusgahan sa salita po at sa gawa. Sinabi po dito sa banal na kasulatan sa Ecclesiastes 12:14, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Kaya po mga kapatid, lahat po tayo ay magpapahinga. Sinabi rin po yan sa banal na kasulatan. Walang kaluluwa na hindi po magpapahinga. Magpapahinga po ito. Sinabi po sa awit 62:1, ang kaluluwa ko'y sa Diyos lamang nagpapahinga, sa Kanya nagmumula ang aking kaligtasan. Amen. Kaya kung tayo po ay mawawala dito sa mundo nito, dapat po alam natin sa sarili natin na tayo po ay maliligtas sa araw po ng paghukom. Dahil po ang takdang araw, buhay man tayo o patay, sa takdang panahon na babalik po ang ating Panginoon Diyos amang nasa langit, kailangan po sisiguraduhin po natin na sa maiksing panahon tayo po ay nagsisigawa ng mabuti. Kung tayo man po ay nagpasala dahil hindi pa tayo lubos na nakaunawa sa Diyos, panahon na po kapatid, tinatawag ka na po ng Panginoon. Huwag mong aksayahin ang oras. Pagkakataon mo na magbagong buhay, hanapin ang salita ng Diyos. Isa pamuhay mo, huwag mong ikahiya ito. Sapagkat, kung sino man ang tao na ikinakahiya ang Diyos, ikakahiya din naman siya ng kanyang amang nasa langit. Kaya mga mahal kong kapatid, meron pong pinapatunayan ang salita ng Diyos na kapag tayo po ay buhay pa, alalahanin natin ang ating Diyos na nagbibigay po sa atin ang buhay at lakas. Meron po akong iduduktong ng true story po sa aking buhay. Sa totoo lang po, yung nangyari po sa pamilyang Rosa, habang pinapanood ko po, ako po'y naiiyak na. Mas naiiyak pa ako sa napanood ko kaysa sa sarili kong damdamin nung nawala po yung aking mga anak at ang aking ex-husband. Kung gusto niyo po malaman kung paano ko po napaglabanan ang mabibigat na pagsubok sa buhay ko, tapusin mo ang video na ito hanggang dulo dahil makakakuha ka ng idea kung paano ko nalagpasan ang mabibigat na pagsubok na hindi ko inaasahan. Mga kapatid, napakasakit po talaga ng mawalan ng pamilya. Tandang-tanda ko pa nung galing ako ng Oman, pag uwi ko, nasa tabi lang kasi ng kalsada ang bahay namin. Kitang-kita ko sa mata ko kung paano po ipinapasok yung ataol ng panganay kong anak sa pintuan ng bahay ng nanay ko. At yung aking babae naman, nakita ko kung paano siya mawalan ng hininga. Yakap-yakap ko. Nung time po na nasa sarili na silang tahanan, may mga dumalaw. Malayo pa lang tinatawag na ako, gusto nang umiyak, pero sabi ko, huwag niyong iyakan ang patay. Sila hindi patay talaga, sila buhay. At ayaw na ayaw ko nga po na nagpapatugtog ng mga sad memories, mga sad music, gusto ko lahat sa Panginoon. At nagpapasalamat talaga ako sa Diyos kasi
Kahit na napakadilim ng buhay ko noon, sa mga awitan na patungkol sa Diyos, lumalakas ako. Yun po talaga siguro ang nagsilbing lakas ko, yung makarinig ako ng salita ng Diyos. Kasi bago mawala yung aking panganay, nawala na po yung tatay 2016, tapos sumunod naman 2017. Tapos, masakit sa akin kasi yun lang yung time na makakasama ko yung anak ko sa pag-uwi ko. Tapos, gagraduate siya ng high school, tapos mababalitaan ko na lang na minsan hindi ko makalimutan yung galit ng nanay ko sa akin. Bakit daw hindi niya ako nakikita ang umiiyak nung namatay yung aking anak? Isa lang ang nasabi ko, mga kapatid. Sabi mo lang yun. Pero pagdating ng gabi, doon ako nagsisigaw. Doon ko na ilalabas ang lahat ng emosyon ko, yung sakit na nakaramdaman ko. At tanging sa Lord lang ang nakakaalam kung ano yung nasa puso ko. Kaya mga kapatid, ang verse na ito ang magpapalakas sa iyo at sa akin. Gamitin mo ito sa lahat ng pagkakataon, sandata, para mapaglabanan mo ang mabigat na pagsubok. Basahin po natin ang banal na salita ng Diyos. Mababasa po natin sa Deuteronomio 31:6. Maging malakas at matapang kayo. Huwag kayong matakot o mangamba sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Amen. Ibig sabihin, mawala man ang lahat na mahalaga sa buhay natin, bagay man o buhay, ang Diyos hindi mawawala habang tayo'y buhay. At sa kabilang buhay, sasamahan pa rin niya tayo. Kaya huwag tayong matakot kung ano man ang kinanatnan ng mga mati sa buhay na wala sila. Dahil bawat isang nga po sa atin ay haharap po sa may likha na nagbigay nito. Kaya habang may buhay po tayo, gawa na po tayo ng mabuti. Dahil ang araw po ng kamatayan ay walang nakakalam kahit sino. Kaya huwag mong sabihin sa sarili mo, bata ka pa, mahaba pa ang buhay mo. Matanda ka na, madali ka nang mawala sa mundo. Huwag tayong humusga. Ang gawin po natin, patuloy po tayong manalangin sa Diyos, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang buhay natin ay hiram lamang, hindi natin ito pag-aari. Kaya magpasalamat po tayo kung ano po mga bagay na mayroon tayo. Gamitin po natin ang mabuti sa ibang tao. Kumpleto po ang ating pangangatawan. Maging mabuti po tayo sa lahat ng pagkakataon. Sumayin ginawa po ang kapayapaan at ang kapangyarihan ng Diyos, ang awat habag ay mananatili po sa atin. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.